Ginugulita po ng ating simbahan ngayon si San Policarpio, Obispo at Martir. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan at mga nagawang mga pagkukulang at humingi ng tawad sa Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito ng misa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Poong may kapal ng sanlibutan, minarapat mong mapabilang ang obispong si San Policarpio sa hanay ng mga martir. Ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang pagdalangin na kami makasalo sa kalis ni Kristo upang makabangon kami sa buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan ninyo ito, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at 1 taon kaming titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan, ang nakaaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa ay makinig ang sino paman, kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayarat, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak, niya'y hindi sapat, upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas, at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat ay namamatay, ito na may alam niya. Maging mangmang o marunong, kahit hangal pati tanga.
yaman nila'y maiiwan sa lahi na magmamana. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas sa mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sulyapan po muna natin ang buhay ng ating santo sa araw na ito, at tamang-tama naman ang mabuting balita na ating pagninilayan. San Policarpio, obispo at martir ng ating simbahan. May mga santo po na tinatawag ng ating simbahan na Fathers of the Church o mga ama ng simbahan. Sino po sila? Ang mga taong ito ang tulay sa pagitan ng pamayanang Kristiyano noong panahong nabubuhay pa ang mga apostoles, mga apostol, na tinatawag naman itong biblical period. At sa panahon na batang-bata pa at nagsisimula pa lamang sa nasimbahan na tinatawag naman pong apostolic period, matapos ang kamatayan ng mga apostol. Ang mga fathers of the church ay mga disipulo ng mga apostol, at sila ang nagpatuloy ng aral ng mga apostol nang isa-isa na silang mamatay. Dahil patay na ang mga apostol na siyang orihinal na hinirang at tinuruan at pinagkatiwalaan ng Panginoon ng katotohanan sa ating panampalataya, paano tayo makasisiguro na isalin ang mga aral nila sa simbahang nagsisimula pa lamang lumago? At dito po pumapasok ang mga fathers of the church, dahil sila ang tulay na nagsilbing gabay sa mga orihinal na turo ng mga apostol, dahil nakasalamuhan nila ang mga ito at natuto sila sa pakikinig at pagtuturo nila. Kung ang mga apostol
ang eyewitnesses sa Panginoong Hesus, ang mga fathers of the church naman ay mga eyewitnesses din sa mga orihinal na turo ng mga apostol na galing naman sa ating Panginoong Hesus. At isa po sa mga fathers of the church na ito, ang ating santo sa araw na ito, si San Policarpio, na isinilang sa pagitan ng taong 75 to 80 AD. Dinala siya sa pananampalataya ng mabunying apostol San Juan. Yan, napakinggan po natin, sa mabuting balita, siyang lumapit sa Panginoong Hesus. Dinala siya sa pananampalataya ng mabuting apostol San Juan at naging disipulo siya ng apostol na ito nung kanyang kabataan. Dahil marahil sa kanyang pagiging malapit kay San Juan Apostol, hinirang na maging obispo ng Smyrna si San Policarpio at buong katapatan niyang ipinagpatuloy ang sinimulan ng mga apostol sa paglilingkod. Nagkatagpo si San Ignacio ng Antioquia, isa rin sa mga fathers of the church, at si San Policarpio nang si San Ignacio ay papunta sa Roma, kung saan siya ay naging isang martir para kay Kristo. Buong tiwalang isinalalay niya sa pangangalaga ni San Policarpio ang simbahan sa Antioquia dahil sa kahusayan nito bilang pastol ng kawan, gabay ng bago pang nagsisimulang ating simbahan. Nagpunta si San Policarpio sa Roma upang makipagsangguni kay Santo Papa Aniceto tungkol sa tamang petsa ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. May isang sulat si San Policarpio sa mga Kristiyano sa Filipos na hanggang ngayon ay maaari pang mabasa. Namatay bilang martir si San Policarpio noong taong 155. Sinunog siya habang buhay pa sa bulwagan ng Smyrna dahil ayaw niyang itatwa ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Matanda na siya noon at binigyan pa siya ng pag-asang mabuhay kung gagawin niya ang pagtalikod sa ating pananampalataya, lalo't higit ang pagtalikod sa pananampalataya sa Panginoon. Napakaganda ng sagot ni San Policarpio na naitala ng isang saksi kung kaya't nakarating sa atin ngayon ang kwento ng kanyang kabayanihan. At ano po ang sabi niya? 86 na taong pinaglingkuran ko siya at hindi niya ako ginawa ng anumang masama. Paano ko itatakwil ang aking hari na nagligtas sa akin? Kahanga-hanga ang mga salita ni San Policarpio. Ngunit mas higit na kahanga-hanga ang kanyang tunay at matatag na pagsaksi sa ating pananampalataya. Kaya po ba nating panindigan ang ating pananampalatayang tinanggap natin nung tayo ay binyagan? Hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi higit sa lahat sa pamamagitan ng ating mga gawa. At sa atin pong mabuting balita, binanggit dito na lumapit si Juan kay Jesus at para bagang nagsusumbong, "Guro, nakakita po kami ng isang tao nagpapalayas sa mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan.
Ngunit napakaganda ng sagot ng ating Panginoon. Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. O sa simpleng pananalita, kung hindi natin kalaban, ay di kakampi natin. No? Pero nakakalito ngayong panahong ito. Hindi nakakasigurado. Baka kakampi mo ngayon, pero bukas kalaban mo. Ano? Sabing, oo, iyo ako. Pero bukas, makalawa, makisang linggo, kalaban mo na. Ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Waring naisabihin ng Panginoon, kakampi natin siya. Binigyang diin ng Panginoon na hindi magtataksil ang kanyang tagasunod. At isa pong malinaw na halimbawa ay ating santo sa araw na ito. Walang taong matapos gumawa ng kababalagan sa pangalan ko agad magsasalita ng masama laban sa akin. Mga kapatid, ito ang inaasahan sa atin ni Jesus. Kung tayo'y kakampi niya, kung tayo'y tagasunod niya, gagawin din natin ang kanyang ipinakitang magandang halimbawa. Hindi ito palaging nagaganap. Marami ang taksil sa Panginoon. Katatapos pa lamang sambitin ang kanyang pangalan sa pagdarasal, at katatapos pa lang tumanggap ng kanyang kabanalhan ng katawan sa misa, pagkalabas ng simbahan, agad magsasalita ng masama at taliwas sa kabanalan. Sa loob ng simbahan ay kakampi ni Jesus. Subalit, paglabas ng tahanan ng Diyos, ay kakampi naman ng masama. Magandang suriin, at ito po'y paalaala sa atin. Tayo nga ba ay kakampi o kalaban ni Jesus? Sa tuwing tayo'y nagsusumikap gumawa ng mabuti, nagsusumikap maging kalugod-lugod ang ating buhay, hindi lamang sa paningin ng ating kapwa-tao, kung hindi higit sa lahat sa paningin ng Diyos, masasabi nating tayo'y kapanalig ni Jesus. Ngunit kapag tayo'y nagpapahamak ng aapi, bumabatikos sa ating kapwa, kalaban tayo ni Jesus. Sino-sino ang kakampi, mga kampi ni Jesus? Yaong kanyang mga tagasunod, nananatiling tagasunod, hanggang huling hininga, matulungin sa kapwa, madamayin sa mga nangangailangan, mabait at banal, tunay ang pagpapakita ng kanyang pananampalataya. Sino naman ang kalaban ni Jesus? Yaong mga magnanakaw, sinungaling, mapanghusga, mandaraya, mahalay, puno ng pag-iimbot. Kakampi ba tayo o kalaban ni Jesus? Pero sana po, hindi lamang tayo maging kakampi ni Jesus,
sa mga huling sandali ng ating buhay. Maging kakampi tayo ni Jesus tulad ng ipinakita ni San Policarpio. 86 na taong pinaglingkuran ko siya at hindi niya ako ginawa ng anumang masama. Paano ko itatakwil ang aking hari na nagligtas sa akin? Sana panindigan natin ang binyag na ating tinanggap, na tayo bininyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na siyang itinuro ng mga apostol galing sa ating Panginoon, at siya naman nating niyayakap at pinaninindigan ngayon. Huwag naman po na maging Katoliko lang tayo kapag namatay na. Na ilalagay sa death certificate, Roman Catholic. Kasi walang public cemetery dito sa ating bayan. Malinaw naman ng ating Campo Santo ay Roman Catholic Cemetery. Kaya sana maunawaan ng ating mga mananampalataya at nawa kayong mga kakampi ni Jesus, kayong tumanggap ng iisang binyag, tayong tumanggap ng iisang binyag, ay magkaisa tayo sa paninindigang ito. Kakampi ka ba o kalaban ni Kristo? Aming Guro, itinuro mo sa amin na ang mga buong pagtanggi sa kasamaan ang tunay na kahulugan ng pagiging tagasunod mo. Nananalangin kami, kalakip ang aming intensyong magsakripisyo at manatiling tagasunod ng Panginoon. Sa bawat panalangin ating sabihin, Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating simbahan, naway tunay na maipahayag ang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran, pagbabalik loob at kagalingan ng mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkakahiwa-hiwalay at pag-aaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao bilang daluyan ng Espiritu at gawain ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating pagkalinga at presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating mga yumaong kaibigan na nauna na sa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, tulungan mo kaming tingnan ang lahat ng tao ayon sa iyong pananaw. Bigyan mo kami ng lawak ng kaisipan at kabutihan ng puso upang tanggapin ang anumang kabutihan saan man ito nagmula. Hiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manglumikha sa libutan sa inyong pong kagandahang loob. Narito ang aming may aalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing
nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Sa paghahalong ito ng Kapuri-puri ka, Diyos, samang lumikha sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. O Diyos, amang lumikha, nakikiusap po kami mga makasalanan, tanggapin po aming pagsisi bilang handog upang kami natin. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at pakinggan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Policarpio sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Policarpio ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo, lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga martir at banal, lalo tigit ni San Policarpio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya, at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit dito sa aming parokya at sa loob ng aming mga tahanan ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be
kapayapaan po sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong mga sumasampalatayang totoo at nakikibahagi sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na paikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Policarpio sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan kasama ang inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, umayo kayo at maging matatatag na saksi ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Siyang lumikha na lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin.